Hello? Hello? po. Hi? Hello po. Magandang gabi po. Magandang gabi. Can you hear me loud and clear? Yes po. Oh, hi. Are you on loudspeaker? No po. Earbuds, hindi naman? Hindi po. Yes po. Pwede bang handheld lang tayo? Kasi yung mga nag-earbuds na nakaraan, pinagmulta ko ng 2.5 isa eh. So, unless balak mo magbayad sa akin ngayong gabi, yan. Ang mahal. Handheld lang tayo, okay lang? Okay po. Okay. Naka-handheld ka na? Yes po. Mahina ka pa rin. Ano name mo? Alisa po. Alisa. Ilan taon na si Alisa? 25 years old po. 25. And you're calling from where? From Iloilo province po. Iloilo. Ilongga ka? Eh? Yes po. Oh. Tatay ko Ilonggo. Sa ano man? Oo, Ilongga ako. Sa ano man siya? Sa stansya? Iloilo? Yun lang alam ko, tono lang, walang iba. Anyways, teka nga, medyo mahina ka talaga. Pwede bang kulungin mo ng kamay, ma'am? Okay po. Ayan. Okay lang? Yes po. Ayan. Anyways, anong ginagawa sa buhay ni Alisa? Nagtatrabaho po ako as HR. HR. Ikaw ba yung in charge mag-hire ng tao? Yes po. Talaga? Ano yung mga tanong mo? Why do we need to hire you, ganun? Yes po. Ano ba talaga Ano ba talaga inaantay yung sagot? Parang trick question yan eh, no? What can you contribute to the company? Parang ano ba? Eh di malamang magtrabaho, ganun. Sorry. Ano ba ang tamang sagot doon? Ano lang po, yung about po sa Saan? Qualifications and work experience lang po. Okay. Simple lang po ako magtanong po sa aking mga applicant. Talaga. O, halimbawa ako, sige na kunyari. Tanong mo ako. Ano bang mga hiring niyo po position? Like for example, nursing. Okay, sige. Ma'am, I'm applying po ako for nursing, ma'am. Role play. O, game. Hello, ma'am? Di niyo po ako tanungin, ma'am? Hello? Hello po. Teka lang po. Di niyo po ako tanungin, ma'am? Hello po, ma'am. Hello. Naiinip po ako eh. Tanungin niyo po ako. Sige sir. Hello sir. Good evening. Good evening. Tell me about yourself po sir. Well, I want to be a part of your company because one day I want to be the owner. And one day I will become your boss. Tama po kasi retired na po yung president namin. Baka gusto mo po maging president. Pwede. Ikaw na lang po pumalit, sir. I'm applying po for to become owner. Pag ano po? Ha? Pag wala na si president, sir. Sige. Anyways, ba't ka napatawag sa akin? Gusto ko lang po mag-share yung nangyari sa akin last week. Meron kasi akong boyfriend. Nasa Canada po siya ngayon. Okay. So, LDR po kami 1 year and 3 months.
Nakipaghiwalay po siya sa akin last week. Okay. And then, bago po siya nakipaghiwalay sa akin, nag-contest po siya. Okay. Wait lang ha. Tawag nito, ano tawag nito? Ma'am Elisa, can you hold your thought for a little bit? Okay po. Okay. Just stay there. Stay there. Okay, game po. So may jowa ka. How long have you been together? 1 year and 3 months po na LDR. Pinoy din, ma'am? Yes po. Pinoy. Okay. Buong 1 year, 3 months kayo LDR? Yes po. Okay. Asan siya? Pag sinabing LDR, asan siya? Sorry po, pakiulit po. Asan ba siya? Ba't LDR kayo? Nag-ano po siya, international student. Saan bansa? Canada po. Canada. Yes. Okay. Before po siya nakipag-hiwalay sa akin, nag-contest po siya na nag-date po siya sa kaklase niya. Naku. Inagaw ng classmate. And then, in the next day, nakipaghiwalay siya sa akin. Pero yung reason niya po is hindi niya na makita yung self-love in 4 years na kami pa. Actually po, nagpa-plan po kami mag-akasal next year. So, uuwi siya sana next year. Kaso po, meron pong changes sa IRCC ng Canada na 4 years niya pa daw makukuha yung PR niya. And then, hindi pa po siya pwede makauwi next year kasi hindi pa siya PR at hindi niya rin ako madala next year sa Canada kasi kailangan niya pa maghintay ng PR niya. So, parang nawala na po siya ng patient. So, nakipag-iwalay po siya sa akin. Wait lang, naguguluhan ako. Nakipag-iwalay ba siya sa'yo dahil dun sa classmate niya o dahil dun sa mga technicalities? Yung reason niya po is yung about sa... Ma'am, mahina ka ng pahina. Baka kunin ka ng tricycle, ha? Sorry po. Ano po yun? Yung reason niya po na nakipaghiwalay siya sa akin kasi nalaman niya na hindi niya ako madala next year sa Canada kahit kasal kaming dalawa. Kasi hindi pa siya PR. Pero hindi pa kayo kasal, di ba? Hindi pa. Next year sana. Kumbaga... Ayan. Oh, ma'am, okay ka lang? Hindi ka kaya mahagip ng mga dumadaang sakyan dyan? Change lang po ako. Aba. Ayan. Okay na po. Naka-loudspeaker ka po? Yes po. Huwag ka mag-loudspeaker, ma'am. Handheld lang po tayo. Okay. Kasi maririnig ko po kahit yung butiki sa inyo pag loudspeaker. Okay na po. Tinan mo tong siya, Alicia. Pwede palang ganyan. Naku, talaga naman, oo. Ayan. So from the top, okay lang? From the top? Yes po. Saan ko kayo naguguluhan po? Lahat. Gulong-gulo kami.
Oo. Anyways, so, well, regardless of the reason why he broke up with you. Tama, no? Yes po. Pasensya ka na, I find his reason breaking up with you very, very lame. Yes po. Very, very lame. Yes po. Oo, kasi yung parang sinabi niya na hindi ka na niya madadala doon, di ba? Parang ganun yung dating eh. Madidelay lang naman eh. Hindi naman sa hindi ka niya mawawala eh. Ay, hindi ka niya madadala eh. Yes po. Di ba? Pero ginamit niya yon na parang it's out of frustration na wag na lang natin ituloy ito. Hindi naman kita madadala agad dito eh. Tama? Yes so po. Kumbaga in connection to that, he dated a classmate. Tama? Yes po. Feeling ko hindi yung citizenship o yung permanent residency ang dahilan kung ba't siya nakipaghiwalay. Ang talagang dahilan ng pakikipaghiwalay niya ay dahil meron siyang dinate na classmate. Oo, yun. Mukhang, alam mo, ikaw HR ka naman, matalino ka naman eh. Yes po. Alam mo naman yun eh. Di ba? Yes po. Kailan siya nakipaghiwalay? Kailan? When was that? November 25. Kailan lang? Yes po. And then November 23 po siya nakipag-date sa classmate niya. Pero syempre, yung pakikipag-date na yon, yan lang yung inamin niya sa'yo. Pero I'm sure matagal lang niya tinitignan yun. Imposible namang one day lang yun tapos iniwalayan ka niya. Yes po. Naniguro lang siya. Yun. Naniguro lang siya. And then nung nalaman ko po na nakipag-date po siya sa babae, parang annoyed po siya sa akin pag nagtatanong ako about sa girl. And then nag-away po kaming dalawa. And nagtanong ako sa kanya, sinabihan niya ako na ano ba yung magagawa mo kung magkatuluyan kami ni girl or hindi. So doon talaga ako na-offend sa sinabi niya. And then parang sinasabihan niya na ako na maghanap daw ako ng iba, may mas better pa daw. So ibig sabihin, let me interpret exactly what you said. Ang ibig sabihin, nagalit ka because there is this cheating incident. Kasi cheating yun eh, tama? Yes po. Parang nag-break, binika niya muna ako. Well, technical para ka na. Makasama niya yung babae. Parang ganun. Technical ka na lang niya, pero cheating yon. So nung nagalit ka, nagalit din siya sa'yo. Yes po. Magaling Kasi ang dami kong tanong. Oo. Magaling. Okay naman pala siya, magaling siya. Bakit hindi lang siya mag-HR sa kumpanya ninyo, ha? Diba? I think yung course niya doon sa Canada, I think HR din. Okay. Before he flew to Canada, gaano katagal kayong magkasama sa Pilipinas? 1 year po. 1 year. Okay. Anyways, ba't mo ako tinawagan? Alisa? Kasi gusto ko na siya kasing i-block sa lahat ng mga social media ko. Para makalimutan ko na siya kasi hindi ko kaya na mag-post siya na may kasamang ibang babae. Ba't yung i-block? Parang di ko pa kaya. Parang ganun. And then yung reason pa rin yung wait lang. Dalawang hindi mo kaya doon, ha? Isang hindi mo kaya i-block. Ang pangalawang hindi mo kaya makita siyang merong ipopost na iba. Yes. O pili ka ng hindi mo kaya. Pili ka lang ng isang hindi mo kaya. Ano ba? Pili ka lang. Tsaka Papa Jack, yung reason niya pa, isa pa rin po yung nagpa-offend sa akin, yung nagsabi siya sa akin na next year daw gusto niya na magkaanak. So, bakit ang dali para sa kanya? Ganun? Well, hindi mo na pwedeng questionin yung direction ng buhay niya. If he wants to go down that route, that's none of your business. Yun talaga yun. Mm-mm. Anong tanong mo sa akin, Alisa?
Mm. Yung ano lang po, parang di ko pa po kaya na i-cut yung communication naming dalawa kahit hindi naman kami nag-uusap. Parang nabothered po ako kung ano yung ginagawa niya. Sige. Mag-ano tayo? Mag-brainstorm tayong dalawa. Okay lang? Okay po. Kunyari, ayan. Agree ako sa'yo na wag mo siyang i-block. Anong mapapala mo pag di mo siya binlock? Hindi po ako makatulog kasi Mali pala. Wait lang. Mali pala yung tanong ko. Anong benefit mo? Yun na lang. Anong benefit mo pag di mo siya binlock? Wala. Well, nakikigets naman kita. Hindi naman, kumbaga, mahirap naman talaga yun eh. Kumbaga, you were caught unprepared, no? Yes po. Hindi talaga ako prepared. Oo. Dati nung I had this friend, may kwento. Okay lang, may kwento ako sa'yo. Okay lang. Okay po. May connection to sa kwento mo. I had a friend, no? Na binrek siya ng kanyang girlfriend. Tapos, hindi ko alam kung nagulat siyang hiiwalayan na siya. Oo, pero sabi niya, sa akin siya umiyak eh. Yung iyak nga niya, pangit siya umiyak eh. Yung mga tao... Hindi ba may mga tao talagang pangit pag umiyak, di ba? Totoo naman, di ba? Yes po. Lalaki marami po nakakita na umiyak ako. Di, may mga taong pag umiyak maganda sila. Kaya pogi, di ba? Oh. Si Derek Ramsey pag umiiyak sa mga film niya, may tsura pa rin eh. Pag ako nakita mo umiyak, mukha akong eng-eng talaga. So itong kaibigan. Magtaas ka na kamay yung mga pangit umiyak. Yung kaibigan ko na to, kwento ko lang sa'yo. Pangit to umiyak. Sobrang pangit to umiyak. Tapos, one day, bigla siyang iniwan. Bigla siyang iniwan ng girlfriend niya. Tapos umiyak siya. Sabi niya, hindi ko makakalimutan yung ginamit niya example nung umiiyak sa akin. Sabi niya, basta imagine mo na lang pangit ha. Hindi naman siya pangit. Pangit lang yung iyak niya. Magkaiba yun. Okay. Sabi, she didn't even tell me she doesn't love me anymore. Tapos okay pa yun sa puntong yun. Tapos nagbigay siya ng example. Sabi, ito example niya. It's like she knew that the train was coming and I was going to be hit by the train, but she did not give me the warning. And I got hit by the train. It hurts. Yun yung yun yung iyak niya. So nung umiiyak siya, at sinabi niya yun na, sabi niya, it's as if the train was coming and she did not even give me the warning that the train was coming and I got hit by the train. So hindi ako salita, pero iniisip ko hanggang ngayon yun. It's very comparable to you. Alam mo kung bakit? Bakit po? Kasi, if we're going to follow that logic, why are you in the track? Bakit nasa release ka na? I mean, you practically put yourself in the line, di ba, of being possibly be hit by a train. Tama? Yes po. Okay. In the same manner sa'yo rin, you are putting yourself in the firing line of being hit by a train that's coming and that's going to hurt you. Tama? You have to remember, sooner or later, you're going to detach from him. Diba? The perfect term is disassociate. Say it with me. Disassociate. Nabulol ka doon. Ulitin mo. Disassociate. Ano pinagsasabi mo? Disassociate.
Disassociate. Okay. Baka ako yung bulol talaga, na. So, you have to start the process of disassociating yourself from him. Ang sabi ng iba, detach. Na? Yes. Yan lang, detach is just you eh. Pag sabi disassociate, everything that has to do with him. Diba? So mag-disassociate ka para matulungan mo ang sarili mo. No, nagkakaintindihan tayo? Yes po. So you have to start disassociating yourself from him. Tulungan mo sarili mo. Look, ganito hindi na usapin dito kung aayusin, ilalaban, i-let go. That's no longer the case here. Kasi he already left. He broke up with you. Matter of fact, how long were you together? 2 years and 3 months. 2 years and 3 months. Imagine mo, no? He is that coward. He is coward enough, diba, to give you a very silly reason why he's breaking up with you. Tama? Yes po. Yeah. Very silly yung reason niya. Very silly yung reason niya. As in. Napakasili ng reason niya. Jack. Yeah, kasi yung October is the month of Holy Rosary. So, nag-Holy Rosary po kami noong October, and then pinag-pray po namin yung next year na plano namin about wedding. So, hindi talaga ako prepared na this November nakipag-date po siya sa iba. Parang ganun. Ano ka ba? Nakipaghiwalay. October pa lang nakikipag-date, may crush na yun na iba. Kung hindi mo siya nakikipag-date, meron nang tinitingnan ng iba yun. Look, it doesn't happen overnight. Trust me. I mean, bakit dasal pa kami ng dasal together tapos magloloko lang din pala. Well, edi ang pangit naman. Yes, edi pinaplastic ka niya. Ano ka ba? Yun lang yun. Edi pinaplastic ka niya. Ano pa nga ba yun? Ano ka ba? Okay? Okay po. Bawa ka naman. Di bali. Alam mo, the most painful and most honest, painful and yet honest, di ba? Painful and yet honest gift of life to us. Alam mo kung ano? Ano po? The truth. Yes po. Diba? And you'd rather be hurt by the truth than be comforted with a lie. Matandang kasabihan na yan eh, di ba? Oh. Yes po. Totoo niyan, wala naman siyang ganong kasalanan sa'yo. Siguro na ano lang, na siguro na ang tawag nito, na duwag lang siya na aminin yung totoo. Pero mas maganda nang iniwang kanya kaysa niloko kanya ng tuloy-tuloy. Di ba? Yes po. Anyways. Hay nako. Kung maririnig niya to, may mensahe ka ba sa kanya? Ang dami ko nang sinabi sa kanya. Naliban sa hayop ka, ganun. Wag yun. Ano? And sana firm siya sa decision niya. Excuse me. Ayan, tigilan mo yung mensahe na yan, ha? Okay. Sana firm sa decision. Ang alam mo, kahulugan yan, sana hindi ka pa sure na iniwan mo ako. Etong si Alisa. Tama ka, mali? Tama po. Kasi parang ano po kasi, parang napaka-impulsive yung decision niya. Parang gano'n. Alam mo, hindi pinag-isipan. Gusto mo, kahit na gusto mo pa rin ba nagmay ganyan lalaki, hindi sure sa'yo? Ano ka ba? Game, isa pa. Sana. Game. Asa na? Game. Yes po. Ay, game.
Asan na? Time out muna po. Parang hindi ko kaya. Let him go. Ano na lang, what are the things you are thankful for and you're going to miss most about him? Ang dami niya kasing naitulong sa akin kasi marami din po siyang pinaaral niya ako, tapos sinusuportahan niya ako sa mga ginagawa ko sa buhay, and then mabait po siya sa akin. Di mag-thank you kahit doon na lang. Go? Yes po. Game. Do you wanna say his name? No, hindi po. Okay na po na hindi niya na, wala na po siyang marinig sa akin. Okay na po ako dun. Sabagay, kasi, kami nga walang marinig kasi, Kasi? Okay. Kasi siya na mismo yung lumayo. Tama naman. Ayaw niya na talaga. At gusto niya nga maging matatag ako after this, nang hiwalayan. Okay. So, i-block mo na siya? Opo, after po nito, i-block ko na siya lahat. Yeah. I mean, if you think you need to send him one final long message, do it and then block him. Huwag ka na maging interesado pa sa magiging sagot niya kasi magiging thread of conversation pa yan. Tama? Okay po. Alright. Lisa? Yes po. For what it's worth, Happy Christmas. I know it's not easy. Thank you po. Thank you po, Papa Jack. Pero kaya mo yan. You'll survive. Of course, you will. Yes po. Salamat po Merry sa iyong... Christmas and happy. Ha? Yes po. Thank you po. Yes po. Thank you. God bless. Balang araw makaka-recover ka rin. Magiging ano ka rin balang Thank you araw. Dili kaluoy. Yes po. Yun lang alam ko eh. Dili kaluoy. Thank you very much po. Bye-bye po. Bye-bye po. Thank you.